Yung sheriff na binugbog ni Sara noong 2011, nung mayor pa siya, ipapatawag din. Hmm? Ang tanong, bakit ipapatawag yon? Isa yan sa ino-oppose ng kampo ng defense. Sabi ng defense, dapat yung mga pangyayari before ng 2020, 2016, 2022, hindi naman dapat isama. Kasi, ang sabi ng defense, ang covered lang ng impeachment, yung panahong vice president si Sara. Yung panahong mayor siya, hindi naman dapat kasama. O, sigurado i-oppose yan. Kasi nakasabay sa listang minarkahan doon sa pre-trial conference. Yung sheriff nung nabinugbog ni Sara noong 2011, nakasama sa lista ng mga testigo eh. Kikwestyunin yan sigurado ng kampo ni Sara. Siyempre sasabihin nila, bakit naman ipapatawag yan? 2011 pa yan. Pero pinaliwanag na yan mga kabunyog, pinaliwanag na yan ni Congresswoman Beatrix Listro. Ang sabi ni Congresswoman Beatrix Listro, ang covered naman talaga na mga kaso ni Sara sa impeachment o yung mga grounds, articles of impeachment, yung 2022 lang taas. Totoo naman yun. Pero, ang ipoprove kasi dito na yung dangerous, violente na ugali ni Sara, doon kasi ang una kasing tatalakayin na ground sa impeachment, yung article of impeachment, yung article of impeachment number 4. Yun ang uunahin. Yung threat ni Sara sa Pangulo at saka sa First Lady. Yun ang unang magiging article of impeachment na pag-uusapan. Ngayon, ipapakita doon na si Sara ay talagang kahit nung mayor pa, may mga violent na ang mga tendensya niya. Kaya ipipresent yung sheriff na yon. So, hindi naman yon, yung sheriff na yon, hindi naman yon yung nagawa ni Sara noong 2011, hindi naman yun kasama sa ground sa impeachment niya. Kasi 2011 naman talaga yun. Kaya lang, gagamitin lang yung sheriff na yon para ipakita na si Sara ay talagang violente ang mga tendensya. Yan yung purpose bakit ipipresent yung sheriff. Hindi naman dahil yung ginawa ni Sara noong 2011 ay kasama pa sa ground sa impeachment niya. Kasi, syempre, ang covered lang ng impeachment niya, yung mga nakomit niya sa panahong vice president siya. Pero yung pambubugbog niya dun sa sheriff, hindi naman kasama na yun sa ground sa impeachment. Pero bakit ipapatawag pa rin yung sheriff na yon? Para lang ipakita na si Sara kahit noong mayor pa ay may mga violenting tendensya na. Kaya yung pagbabanta niya sa buhay ng pangulo, ng first lady ay talagang ganyan ang ugali niya. So yan mga kabunyog, mga kaway, yan ang purpose niyan. Maganda yan. Mapapanood natin yung sheriff na yun. Kawawa din yung sheriff na yun eh. Ginagawa niya lang naman yung trabaho niya noong panahon na yun. Talagang si Sara Duterte, siyempre sila, pag sinabi mong Duterte, sila ang hari ng Davao. Kaharian nila ang Davao eh. Kaya wala sa kanilang mga rule of law. Pag sinabi nila, dapat sumunod ka. Ay yung sheriff na yon, sinabihan na daw ni Sara, huwag mong gawin yan, ay ginawa pa rin ng sheriff kasi hindi niya naman boss si Sara eh. Ang sheriff under sa korte. Ay may demolition order na yung korte. So ang ginawa ng sheriff, pinatupad niya yung demolition order ng korte. Nagalit ngayon si Sara, pumunta doon, binugbog yung sheriff. Kaya wala, sila Sara Duterte talaga, wala yung mga rule of law, wala yan. Kaya ipapakita yan ng yung sheriff na yun na binugbog na si Sara noon pa man ay violente na ang mga tendensya.
Kaya ano ito, aabangan natin kung ano ang magiging desisyon ng impeachment court. Papayagan kaya nila na mag-appear yung sheriff na yon? Kasi kukontrahin nga yan ng defense. Napanood na natin yung mga sinabi nila Attorney Michael Pua. Sabi nila, ang mga pangyayari bago ang pag-vice presidente ni VP Sara, ibig sabihin, yung bago ang 2022, haharangin nila yan. Ah, pero pinaliwanag na rin nga ni Congresswoman Beatrix Listro, ipe-present naman nila yung ano na yon, yung sheriff na yon, hindi naman para dahil part yan ng impeachment. Ibig sabihin, hindi yung ginawa na yun ni Sara ng pagbubugbog, hindi naman yun ground sa impeachment niya. Kundi, ano lang yon, gagamitin lang ng prosecution para i-establish yung ugali ni Sara. Ha? Okay? Okay, mga kabunyog, mga kababayan, yun ang paliwanag doon.